Agad naglaho si Clea sa harapan ni Lino at pumunta sa unahan para gumawa ng portal. Sina Rene at Ron naman ay naghihintay sa hudyat o sa tawag sa kanila ni Clea. Sa bahagi naman ni Clea ay agad nga siyang pumunta sa kakahuyan sa pinakagilid na bahagi ng lugar. Tahimik roon at walang infected. Pero tila may kakaibang aura siyang nararamdaman. Hindi niya matukoy kung ano o nasaan. Binaliwala niya na lang muna iyon dahil nagmamadali siyang makagawa ng portal para madala na nila Ron at Rene ang pamilya ni Lino at maitawid na nila patungo sa San Sebastian. Umusal siya ng orasyon para gumawa ng portal. Tapos inilapat niya ang kamay niya sa puno. Ilang saglit siyang naghintay na may mabuong portal at magkaroon ng maliwanag na butas. Pero nagtataka siya dahil ilang segundo na ang lumipas ay wala pa rin. Hanggang sa may mabuong bilog na portal. Kaso imbis na maliwanag ay madilim iyon at parang itim na usok. Dahan-dahan siyang napapaatras at hindi malaman kung ano ang nangyayari. Nang may lumabas na kamay mula sa portal at nakakumpas paturo sa kanya, naglabas iyon ng itim na usok kasabay ng isang malakas na sator. Sapul si Clea at tumalsik sa malayo. Tumama pa siya sa isang puno. Nakaramdam siya ng sakit sa katawan, panghihina at pagkahilo. Noong magmulat siya ng mata, ay nanlalabo ang kanyang paningin. Tinignan niya ang kanyang bahaging dibdib. Sunog iyon na parang tumitigas na uling ang laman. Naroon pa ang usok na itim. Pinilit niyang gumalaw para tumayo. Pero unti-unti siya pinaparalyze noong usok. Noong tumingin naman siya sa unahan ay nakita niya ang isang matandang lalaki na lumabas. Nakasuot ng mahabang itim na roba at nakatakip ang ulo. Maligayang umaga sa iyo, Diwata. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka sa mga gabay ng tinatawag nilang Babaylang Lino. Hindi makasagot si Clea at pinilit ang katawan na kumilos para tumayo. Pero muli siyang kinumpasan ng lalaki at binatong muli ng sator. Tumulo ang luha ni Clea sa sobrang sakit. Maliban sa pakiramdam na unti-unting napaparalyze. Lino, hihingiin niya dapat ang tulong ni Lino sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa hangin. Pero hindi niya natapos banggitin ang salitang tulong dahil biglang nagsara ang kanyang bibig. Nagtataka ka ba kung paano ko yan nagagawa? Para maging patas naman sa'yo, ay magpapakilala ako. Ako si Septis, isa sa 3 druid ng Indonesia. Pasensya ka na, Diwata. Hindi ko naman ugali ang pumatay ng mga elemental. Pero, isa ka sa mga inaasahan palagi ng babaylan na si Lino. Kaya, para humina siya, ay dapat bawasan ang mga kaalyansa niya. Kaya sa iyo ako magsisimula. Wika pa noon, sabay kumpas ng kamay paturok kay Clea. Mula sa kamay ng matanda ay may usok na gumapang patungo kay Clea na may kasamang kakaibang guhit ng kuryente dahil kulay pula. Makikita ang itsura ni Clea na namimilipit sa sakit dahil sa unti-unti siya pinapatay ng huklubang iyon. Pero hindi siya makasigaw dahil isinara noon ang kanyang bibig. Bibilang ng 2 hanggang 3 minuto bago tuluyang bawian ng buhay si Clea sa pamamagitan ng kapangyarihan na itim noong matanda. Sa bahagi naman ni Lino ay nakita niya ang pagdurugo sa balikat ni Mariposa, iyong pinagkapitan noong lumilipad na infected. Mariposa, dito ka lang sa may dingding sumandal. Tapalan mo nitong panyo ang sugat mo. Hawakan mo maigi ha, para hindi ka maubusan ng dugo. Sisikapin kong madala rito si Tingting. Gabriel, anak,
Dito ka sa kaliwa ni mama mo tumayo. Tuwing may lalapit na infected, tirahin mo agad. Pero nipisan mo lang. Huwag mong itodo ang lakas mo. Maaga kang mahihina. Napakarami pang paparating na kalaban. Kailangan ko ang tulong mo rito, anak. Manipis lang, ha. Huwag kang manggigigil. Kagaya noong ginawa mo sa lumilipad na nilalang na naging abo agad. Madali lang naman mapatay ang mga infected na yan. Basta tamaan mo lang ang ulo nila. Malinaw ba, anak? Opo, Papa. Sagot naman ang batang si Gabriel. Napalingon si Lino sa mga kasama. Sina Mang Roland at Aling Sally ay magkatabi habang nakaharap sa kaliwang bahagi at bumabaril sa mga infected. Sina Leandra, Julie at Beth naman ay bumabaril sa may unahan. Sa kanang bahagi naman ay naroon ni sina Rafael, Dodong Dominic, Dragon Corps agent na sina Roy, Rolly at Rio. Bumabaril naman sa mga Dragon Corps agent na nasa harapan ng Citadel Building. Nakita niyang naroon lang sina Buboy at Jenjen malapit kina Aling Sally. Nilapitan niya iyon at itinuro si Mariposa sa may dingding. Jenjen at Buboy, doon kayo sa tabi ni Ate Mariposa nyo. Pakatamaan kayo rito ng ligaw na bala. Agad namang tumalima ang dalawang kapatid. Noong muli niyang lingunin si Mariposa ay nakita niyang namumutla na iyon. Nagkakaroon na rin ng itim sa ibaba ng mga mata. Malapit na ito maging infected zombie. Pipindutin pa lang sana ni Lino ang kanyang comb para tawagin si Tingting. Pero nauna na iyon na pumindot. Kuya Lino, nasaan ka na? Bumabaha na rito ng infected. May dalawang malahiganting infected pa ang dumating rito. Malalaki ang katawan, matatangkad at maskulado. Machine gun ang hawak ng isa. Ang isa naman ay isang malaking palakol. Ha? Talaga? Oo, Kuya Lino. Kasabay sila ng ikatlong buhos ng mga infected. Pumunta ka na rito agad, Kuya Lino. Pagod na kami. Napakarami pa nila. Unti-unti na kaming naiipit dito. Paghinging tulong pa ni Tingting. Huwag kang mag-alala, Tingting. Papunta na rin si Ringo. Hintayin nyo na lang. Sagot naman ni Lino. Oo, Kuya Lino. Narito na siya. Nilalampaso ng dalawang higanting infected. Tinatadad ng bala noong isa. Saka naman pupuruhan ng isa gamit ang palakol. Mabuti na lang at matibay-tibay ito kaunti. Pero bugbog sarado na rin talaga si Ringo. Tila natuturiti na ang utak ni Lino sa pag-iisip kung ano ang uunahin. Lahat nangangailangan ng tulong niya. Lahat rush at emergency. Nilingon niya si Naron at Rene. Nakatanaw ang dalawa sa malayo. Rene, nasaan na si Clea? Bakit hindi niyo pa dinadala sa kanya ang pamilya ko? Hindi namin alam, Lino. Bigla siya naging tahimik. Maging ang aura niya ay lumabo na parang nawawala na siya ng buhay. Puntahan niyo na siya agad at tingnan kung anong nangyayari. Paano ang pamilya mo rito, Lino? Sino ang puprotekta sa kanila? Ako na muna ang bahala rito sa harapan. Wika pa ni Lino at naglabas na isang mahabang espadang kyanite na siyang ginagamit niyang panghampas sa mga lumalapit na infected sa may harapan. Samantala, sa bahagi nila Rafael, Roy, Rolly at Rio. Sir, kayo ba yung Rafael na tinatawag nilang Birador ng Santa Barbara? Tanong pa ni Rio. Sabi naman ni Rafael, Teka, saan mo narinig yan? Sa boss namin, na si General Axel Braganza. Ang totoo, gustong-gusto kanya makaharap. Siya raw ang tatapos sa maalamat na Birador ng Santa Barbara. May sapusa ka raw eh. Tahimik ka raw gumalaw at mabilis. Kaya mahirap kang matamaan ng bala. At napakarami mo na raw nasamahan na misyon. At madalas, umuwi kang walang sugat. Ayos ah, sikat pala ako sa mga taga-Dragon Corps. Oo sir, lalo na kay General Braganza. Sagot muli ng agent. Sabi naman ni Rafael, mauubos ang mga kasama namin na nasa gitna kung walang sisira ng machine gun na nasa itaas. Kasama niyo yung mga taong lobo na dumating, sir? Oo, sa pagkakaalam ko, isang pamayanan yan sila ng mga aswang na tinatawag na Okami. Hindi sila pumapatay o kumakain ng tao.
Kaya kasama sila sa kampo ng mga mabubuting babaylan, kagaya ni Lino at ni Magnus. Si Magnus talaga ang kakilala nila, na siya namang nagpakilala sa amin sa grupong yan. Sabi naman ni Roy, "Tara mga tol, akyatin na natin ang machine gun sa rooftop ng Citadel. Subukan natin kung may magagawa tayo para sirain. Sa pagkakaalam ko kasi, nang mataas ang pagkakaset up noon at may barikadang may kuryente para hindi basta-basang masisira kahit tangkaing pigilan." "Sige po Sir Rafael, maiwan na muna namin kayo rito. Gagawin namin ang aming makakaya." "Okay sige, tama yung plano nyo. Pag-iingat kayo ha, ako na muna bahala rito." Sagot naman ni Rafael at ipinagpatuloy na ang pag-asinta sa mga Dragon Corps agent sa unahan. Sa bahagi naman ng mga Okami, "Pinuno, nahihirapan kami lumaban dahil sa bumabaril sa itaas. Halos lahat ng mga kasama natin ay may tama na ng bala. Nagiging dihado na kami sa laban." Wika pa ng isang Okami sa pinuno nilang si Kai. Sabi naman ni Kai, "Pigtasin niyo ang bawat pintuan ng sasakyan sa paligid. Gamitin yung pandong sa itaas na bahagi para hindi kayo tamaan na umuulan na bala." "Masusunod, Pinuno!" Patuloy sa pakikipaglaban ang mga Okami, lalo at maliban sa mga Dragon Corps agents na kaharap nila, ay dumaluhong na rin ang mahigit sa 200 mga infected. Sinamang Magno at Rigor naman ay kaharap sina General Braganza at ang kanang kamay nito na tinatawag nilang bungo dahil sa tadtad ito ng tato na bungo sa buong katawan. Harap-harapan sila sa may likurang bahagi malapit sa kagubatan. Sabay na nag-angat ng kamay ang Magninong at nagbitaw ng tigalpo patungo sa 2 namumuno ng Dragon Corps. Pero laking gulat nila dahil may shield na inilabas ang mga iyon. Doon tumama ang kanilang tigalpo at inabsorb ng nasabing shield. Muli pa nilang inulit ng 3 beses pero baliwala. Sabi naman ni Axel Braganza, "Hindi nyo ba naisip na kung ang iba't ibang uri ng mga aswang ay napag-aralan na ng mga scientist ng Black Triangle, sa tingin nyo, hindi pa nila naisip na pag-aralan din ang mga antingero na kagaya nyo at gumawa ng depensa para labanan kayo? Kahit 10,000 voltahe ng enerhiya ang ibato nyo sa shield na ito ay baliwala. Ia-absorb lang nito at magiging karga sa baterya." Sabi naman ni Mang Magno na nagulat sa nakita. "Imposible! Hindi yun maaari!" Sabi naman ni Axel. "Heto, tikman nyo." Uwi ka noon, sabay tango sa kasama na naka-face mask. May pinindot silang buton sa dala nilang shield at naglabas iyon ng pabilog na laser. Siguro kasing laki ng regular size na plato ang lapad ng laser na iyon. Tag-isa noon sina Mang Magno at Rigor. Noong tamaan sila ay tumalsik at napasigaw sa sakit. Noong tignan ni Mang Magno ang inaanak ay may malaking lapnos iyon sa dibdib. Siya man ay meron din. Alam nyo ba na ang lakas na ginagamit nito ay nagmula lang din sa ibinato niyong enerhiya mula sa tigalpo? Tapos ipoproseso nito at gagawing triple ang potency. Kaya 3 beses na mas matindi ang init nito kaysa doon sa ibinato niyong tigalpo. Pasensya na kayo, marami pa kaming gagawin. Kaya kailangan na namin kayong tapusin. Bungo, sige na, tapusin na natin sila. Kailangan na nating hulihin ang babayla na si Lino. Mahabang litaniya pa ni Axel. Sabay itinutok na ang bukana noong laser paturo sa Magnino. Mabilis na gumulong pahiga ang dalawa para makailag. Nagliyab ang bahagi ng talahiban noong tamaan ng laser. Mabuti at nakakover sa mga puno ang dalawa. "Ninong, anong gagawin natin? Nasasanggat nila ang atake natin." "Simple lang anak. Ang mga sanga ng puno ang punteriyahin natin para mabagsakan sila. Hindi nila magagawa sa lagin iyon lahat gamit ang shield." Agad tumakbo sa magkahiwalay na direksyon ang Magninong upang paghiwalayin ang dalawang kalaban. Kumumpas paturo sa itaas si Rigor
at pinatamaan ng Tigalpo ang mga sanga sa itaas. Isa-isa iyong naputol at bumagsak. Habang umiilag ay bumunot naman ng baril si Axel at pinagbabaril si Rigor. Ilan rin ang mga bala na tumama kay Rigor. Mabuti na lang at naka-activate naman ang kanyang kabal, kaya hindi siya tinatablan. Nagko-cover pa rin naman siya sa mga puno bago muling umatake. Napalingon sa kaliwa niya si Rigor. Nakita niyang gumagapang papatago sa madawag na bahagi iyong lalaking si Bungo. Kinapa ni Rigor ang kanyang isang bulsa. May naiwan pa siyang isang granada, pero wala na siyang baril o bala dahil naubos niya na kanina sa mga infected at Marine Corps noong naroon pa lang sila sa may harapan ng Citadel Building. Buong puwersa niyang ibinato ang granada sa kinaroroonan ni Bungo. Nagawa naman doon na makatalon bago sumabog ang granada. Mukhang alisto rin ang lalaking iyon at mabilis ang reflexes. Kaya agad nakaiwas na mapuruhan ng pagsabog. May naramdaman rin si Rigor na bumagsak malapit sa kanya. Pagkatingin niya ay bilog na bagay, kaya agad siyang nagtaas ng kabal. Agad iyong sumabog at nagawa pa rin mapatalsik si Rigor at nabugbog ang katawan. Kahit wala naman siyang tinamong sugat, mabilis naman siyang napuntahan ni Mang Magno. "Ayos ka lang, anak?" "Opo, Ninong. Nasaan na yung general?" "Hindi ko napansin, anak, dahil biglang nawala noong mawala ang usok ng pagsabog." Nakita nilang nakatayo na si Bungo at papalapit sa kanila. Dala ang isang may kahabaang itak at iyong shield. "Anak, huwag na muna tayo gumamit ng Tigalpo. Napansin ko na humina agad ang laser nila noong wala nang natatanggap na Tigalpo mula sa atin. Ibig sabihin, tayo lang din ang nagbibigay ng enerhiya sa kanila na ginagamit rin nila papabalik sa atin. Labanan na lang natin ang mano-mano. Tutal, mukhang tumakas na ang isa. Nawala na eh. Hindi ko na rin maramdaman." "Okay po, Ninong," sagot ni Rigor at hinugot ang mahabang itak mula sa likuran at patakbo ng sinalubong ang lalaking si Bungo. Pagkasalubong ay agad rin iyong tumaga. Makikita ang kislap ng kuryente noong magtagpo ang sandata ni Rigor at ni Bungo. Mabilis namang nakasunod si Mang Magno, kaya dalawa silang nagpapalit-palitan sa pagtaga. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Rigor. Matapos sa lagi ni Bungo ang pagtaga niya, ay isang malakas sa pagtadyak sa tagiliran ang kanyang ibinigay na nagpatilapon sa lalaki. Na-outbalance kasi iyon, gawa ng iniharang din sa kabilang bahagi ang shield upang hindi mapuruhan sa pagsaksak ni Mang Magno. Pagkatumba sa lupa ay nabitawan noon ang shield at agad namang sinamantala ni Rigor. Tumalon siya ng mataas, sabay tagpas gamit ang itak. Sinalag iyon ni Bungo gamit rin ang itak niya, pero nagawa ni Rigor na bunutin ang kanyang jungle knife at isinaksak iyon kay Bungo. Napaangil sa sakit si Bungo. Noong gumalaw ang paa noon upang isipa kay Rigor, ay agad nakalapit si Mang Magno at sinaksak rin iyon ng itak, kaya hindi na nakagalaw pa. Bumubula ang dugo sa bibig ni Bungo, pero napakatapang pa rin talaga at patuloy na nakikipagtikisan ng lakas at gusto pa rin bumangon. Ikinumpas ni Mang Magno ang kanyang kamay paturo sa mukha ng lalaki at nagbitaw ng Tigalpo. Doon pa lang nawala ng buhay ang lalaking si Bungo. Hingal na napahiga sa lupa si Rigor. "Grabe, ang tibay niya, Ninong. Para siyang isang antingero na mandirigma." "Oo nga eh, ang bilis pang kumilos. Yung General Braganza ba, napansin mo pa? Biglang nawala eh." "Hindi na, Ninong. Baka tumakas na dahil natakot sa atin." "Imposible yun, anak. Nakita mo naman ang pagmumukha nila, di ba? At ang kanilang sandata. Walang dahilan para matakot sila sa laban. Baka may mas mahalaga lang na aasikasuhin kaya umalis agad. Pero maging alisto ka pa rin. Baka nagtago lang yun sa kung saan at nakaabang sa atin." "Opo, Ninong," sagot pa ni Rigor at dahan-dahan ang bumangon.
Tara na anak, bumalik na tayo sa mga Okami. Siguradong binabayo na sila roon. Hindi pa rin tumitigil ang machine gun sa itaas ng gusali eh. Kahit pagod pa, ay muli na naglakad ang dalawa papabalik sa bahagi ng mga naglalabang Okami at mga Dragon Corps agents. Nagulat sila nang makitang halos triple ang dami ng infected na naroon kaysa noong bago nila habulin si General Axel Braganza. Nagsalita sa malakas na boses si Mang Magno. "Mga Okami, atras muna kayo! Kami muna!" Pagkarinig noon ni Kai ay agad sumipol sa mga kasama. Nagsiatras naman ang lahat. Saka umabante ang magninong na panay ang bitaw ng sunod-sunod na tigalpo. Tila isang malaking shockwave ang kanilang ginagawa na may lapad siguro ng mahigit sa 5 metro. Kaya marami-rami rin ang tumatalsik at nadudurog ng mga infected sa tuwing nagpapakawala sila ng tigalpo. Iyong iilan naman na nakakalusot ang siyang sinasalubong ng mga Okami na nasa kanilang likuran. Sa bahagi naman nila Benny, nagsalita sa si Sahara. Habang nasa taas ito ng puno, nakatutok ang sniper's rifle sa mga kalaban. "Boss, umalis na ang ibang mga armored vehicle ng Dragon Corps. Karamihan din sa kanilang mga agent ay umatras na. Mukhang may iba silang susugurin." Sabi naman ni Benny, "Ito na yung hinihintay natin, Sahara at Portia. Tumambay muna kayo dyan sa posisyon nyo. Lalapit kami sa kanto ng gusali. Kapag naroon na kami, ay saka kayo bumaba at sumunod. Narita at Lafarge. Pagkarating natin doon sa kanto, humanap rin kayo agad ng magandang pwesto para makover nyo kami ni Lance. Kami ang tutuloy sa unahan. Pagkalapit nyo naman Sahara at Portia, palitan nyo sina Narita at Lafarge sa pwesto nila para sila naman ang susunod sa amin. Tuloy-tuloy lang tayo sa ganoong movement para hindi tayo mawala ng cover. Siguradong may mga nakaabang pa rin sa atin ng mga agent dyan." "Copy that, boss." Sagot naman ang lahat. Agad na silang kumilos. Saktong pagkalapit lang nila Benny sa may kanto, ay agad lumabas ang 3 tumpok na mga agent na tig-5 na magkakaiba ang pwesto at agad bumanat ng putok ang mga agent. Nakapayuko naman na sumasagot ng putok ang grupo ni Benny. Mabuti at mga asintado rin naman sila, kaya kahit naglalakad habang bumabaril ay natatamaan pa rin nila ang mga agents. Tuloy-tuloy ang sagutan ng putok. Sina Sahara at Portia naman ay walang mintis sa pagbaril sa mga snipers sa kabilang grupo. Iyon ang inuuna nila para masigurong walang madidisgrasya sa team nila. Hanggang sa isang agent ang naglabas ng RPG. Agad sumigaw si Benny, "RPG! Dapa!" Kanya-kanyang dive sa magkakaibang direksyon ang bawat isa sa kanila. Sumabog ang RPG, hindi kalayuan kay Benny, kaya saglit siyang nahilo at nawala sa wisyo. "Narita, cover fire!" Wika pa ni Lance at agad dinampot si Benny saka dinala sa gilid ng gusali. Si Lafarge naman ay patuloy na nakikipagbanatan sa kabilang bahagi hanggang sa may sniper na bumaril mula sa unahan. Mabuti at nakaurong kaunti si Lafarge, kaya sa balikat lang siya tinamaan at mababaw lang. Nagsalita si Narita, "May tama si Lafarge! Cover niyo ako, Sahara! Lalapitan ko siya!" "Copy that, Narita. Portia, lumapit ka na rin roon para ako naman ang lalapit kapag naroon ka na. Hanapin mo na rin ang shooter sa itaas." "Copy that, Sahara." Sagot naman ni Portia at agad nang bumaba sa kinakapwestuhan. Inabutan ni Lance ng tubig si Benny. "Boss, uminom ka muna kaunti para mahimasmasan ka." Kinuha naman iyon ni Benny at agad tumungga. "Nasaan na tayo? Ano nang nangyayari?" "Narito pa tayo, boss. Si Lafarge may tama. May sniper sa itaas. At nasa 10 agent pa ang nasa gitna." "Okay, sige. Lumapit ka na kay Lafarge. Check po ang sugat niya kung gaano kalala. Sige na, pumunta ka na roon. Ayos na ako." "Sige, boss." Wika pa ni Lance at agad bumaril at lumipat ng pwesto.
Si Benny naman ay dumukot ng 2 granada at naghanda. Portia, nakapwesto ka na? Yes, boss. Maghahagis ako ng granada at aatake sa gitna. Tutukan mo ang sniper sa itaas. Siguradong lalabas yan kapag nakita ako sa gitna. Bilisan mong hanapin siya bago niya ako masinta. Naku, delikado yung plano mo, boss. Tama ka. Delikado naman talaga ang ipinunta natin rito. Kaya galingan mo. May tiwala ako sa'yo. Nasa kamay mo ang buhay ko. Uwi ka ni Benny, sabay tanggal ng pin ng 2 granada at hinagis ng malakas patungo sa unahan. Halos magkasabay na sumabog ang mga iyon at nagpawala naman sa wisyo ng ilan sa mga Dragon Corps agent. Kaya tila lasing na isda na kung saan-saan naglalakad ang mga iyon na siya namang sinamantala ni Benny at isa-isang pinagbabaril. Malikot ang galaw ni Benny dahil alam niyang inaasinta siya ng isang sniper mula sa itaas. Hanggang sa may putok mula sa itaas ang kanilang narinig at nadaplisan si Benny sa hita sa kanatumba. Sabi naman ni Portia ng pabulong, "Huli ka! Kumagat ka sa pain ni Boss Benny." Walang kaalam-alam ang shooter sa itaas na nakatutok na sa kanya ang crosshair sight ni Portia. At noong may marinig siyang putok ng sniper's rifle, ay basta na lang bumulagta ang sniper dahil sa tama sa ulo. "Boss Benny, kumusta ka dyan?" "Ayos na nga ako, Portia. Kumusta ang shooter sa itaas?" "Siya ang hindi maayos ang lagay, boss, dahil mahirap magtanggal ng tingga ng bala sa loob ng ulo." "Good job, Portia." "Boss, huwag mo nang uulitin yun. Paano kung hindi ko siya nakita? E di ikaw ang napahamak." "Ano ka ba, Portia? Malaki ang tiwala ko sa'yo, no?" "Boss naman eh. Mas mataas pa ang tiwala mo sa akin kaysa sa tiwala ko sa sarili ko." "Tama ka dyan, Portia. Kaya nga kayo ang nasa team ko eh, dahil malaki ang tiwala ko sa inyong 5. Ngayon, alam mo na." "Boss naman eh." Tila magkahalong tuwa at pagka-pressure ang naramdaman ng dilag dahil sa mga sinabi ni Benny. "Lance, kumusta si Lafarge?" "Daplis lang, boss. Nalagyan ko na ng benda." "Okay, sige. Tatalian ko lang din ang sugat ko sa hita. Tapos, proceed na tayo sa Citadel Building. Nagkakatuwaan na sila roon. Siguradong binabayo na rin roon sina Rafael. Kaya kailangan na natin makarating roon para matulungan sila." "Copy that, boss." Matapos matalian ni Benny ang kanyang sugat sa hita, ay sinabi niyang, "Sahara, lumapit ka na rito. Lafarge, nakita mo yung armored vehicle? Sumakay kayo dyan ni Sahara at ni Narita. Diretso na kayo ng Citadel. Tayo naman, Lance at Portia, maglalakad lang tayo papunta roon. Lafarge, huwag kayo masyadong lumapit sa mismong kaguluhan. Sahara, humanda ka na mag-cover fire sa amin kung sakaling bigla ang may lumitaw ng mga Dragon Corps agents." "Copy, boss." "Okay, let's go." Wika pa ni Benny at agad nang nagsikilos ang lahat. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 286. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.